ngayon, andito tayo ngayon sa may World Cup Stadium Station and pupunta tayo dito around sa area kasi maraming mga park dito na may mga magagandang autumn leaves na. Tara. So, mamaya may tour tayo na nabook natin sa Klook. So, kaninang 10:30 dapat meron tayong tour. Yung walking tour lang naman siya na nabook natin sa Klook. Kaso lang medyo malilate tayo kanina kaya hindi na tayo tumuloy. So, ngayon, yung mamayang walking tour na lang mamayang gabi yung itutuloy natin. So ngayon dito muna tayo sa Seoul World Cup Stadium. Tara. Ito yung nadaanan namin kahapon na maraming mga autumn leaves. Kasi maraming park dito sa around area dito sa World Cup eh. Tara. Guys, andito na tayo sa may labas ng World Cup Stadium. Ito yung pinaka World Cup Stadium nila dito. So ito guys, pakita tayo dito sa may Seoul World Cup Stadium. Ito na mismo. Okay, ito na siya pag sa taas. Ito na guys yung pinaka labas ng Seoul World Cup Stadium. Akala ko pwede nating masilip yung mga upuan, hindi pala. Pero ito yung itsura niya. Sobrang laki niya sa loob. Sobrang laki niya dito sa labas and for sure pati sa loob yan maganda. Ang ganda rin pala dito kasi sa paligid ng World Cup Stadium. Ang ganda ng mga puno, mga iba't ibang kulay na. So ayun guys, lakad-lakad lang kami dito around the area ni Mama. Ito si Mama, naglalakad dito sa unahan. So for sure pag mga big matches, mga big event, mga concert, dito ginaganap kasi sobrang laki naman kasi talaga ng capacity kaya talaga mag-accommodate ng mga maraming fans. Feel like falling deeper, cold nights na 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 내 사랑이시고 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't just can't. Ang ganda ngayon dito sa may paligid ng Seoul World Cup Stadium kasi guys, saktong-sakto ngayon, October 28 ngayon, nagpipik na yung mga nagpipik na yung autumn leaves. Tingnan nyo guys, oh. Dito sa kabilang to at saka sa kabila. Etong kabila. So parang lang to parang mga parking area na. Pero tara, puntahan din natin yan. So, ang maganda kasi ngayon, walang event dito sa may Seoul Stadium. Kaya makapag-picture tayo sa mga autumn leaves. Ito. Dito tayo picture. Nagpi-picture ng sarili dun si Mama, selfie siya. Sakto. Ito actually guys, kaya itong travel date yung pinili ko kasi ito talaga yung pinaka-goal ko kung bakit gusto ko talaga dito pumunta sa Korea kasi gusto ko talaga makita ng peak ng autumn leaves and buti guys nasaktuhan natin to kasi guys nung nasa Nami Island tayo nag-change pa lang ng color yung mga ibang mga puno doon pero this time napagbigyan tayo dito sa may area ng Seoul World Cup Stadium. Ito guys, puntahan natin yan lahat. 가져 내 마음을 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에 내 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야 알아 멍청해 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인. So ayun guys, andito tayo ngayon sa Seoul World Cup Stadium and ito yun guys sa likod natin.
So sobrang laki na pala guys, and meron siyang 66,000 seats capacity, and marami ng mga ano dito, marami ng hinost na event itong venue na to, like yung mga FIFA World Cup, AFC Champions, mga Olympic qualifying tournaments, and marami pang iba. And also dito din pala ginaganap yung mga malalaking concert ng mga big artists katulad ng BTS, Taylor Swift. Dito yun guys, itong Seoul World Cup Stadium. Punta naman tayo dito sa may parking lot ng Seoul World Cup Stadium kasi guys, ang ganda ng ano, nakapik siya ngayon. Pick na pick yung kulay niya, mga halo-halo, may kulay red, may yellow, may pa-red na, may mga green-green pa din, pero sobrang ganda pag tiningnan mo ng isahan, sobra. Tara guys, puntahan na natin agad yan. 생각이 들어 해볼까 말까 내 다리가 걸어가는 방향이 어딘지 서로 궁금해져 버려 애써 맘 졸여 하늘만 보면서 언제쯤 알게 될까 너도 나와 같은 생각을 하고 있을까 한참을 멍하니 보다 보니 살짝 어두워진 색깔 불그스름한 노을의 때깔 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어 사랑이라는 거 After natin maglakad-lakad dun sa may labas, sa may parking lot ng Seoul World Cup Stadium. Andito naman tayo ngayon sa ilalim ng World Cup Stadium, and dito sa ilalim ng World Cup Stadium, meron silang mall. So, meron ditong food court, tapos mga grocery store. And so yun guys, katatapos lang natin kumain saglit, and then ayun, so dapat pupunta pa tayo dun sa may Hanul Park. Dun kasi sa Hanul Park, parang pag umakyat ka dun, makikita mo yung view nitong Seoul World Cup Stadium. Kaso lang, si mama kasi medyo nahihirapan siya sa mga paakyat, kaya i-skip na lang natin for now. Parking lot pa lang, na sulit na rin natin, kaya okay lang kahit hindi na lang tayo umakyat dun. And ganun talaga guys, pag may mga kasama kayong senior, siyempre consider nyo din pag sa mga gala. So talagang yung gala natin ngayon is lang, parang slow pace lang tayo, since hindi naman tayo talaga makadami ka agad lagi ng mga pupuntahan, dahil nga si mama medyo mabagal na rin siya maglakad dahil nga napapagod din agad. So guys, andito tayo sa may Dongdaemun History and Culture Park, or yung DPP. Tama ba? Or yung DDP. Tara guys. Ito yung yung magandang building dito sa may Seoul. Pagkalabas ng exit 1, dito kaagad yung pinaka Dongdaemun Plaza. So napaka siya, accessible siya sa may station. And ito guys, sobrang ganda niya. Ito na. Wow! Ganda. Wow! Come with me, get you on my hand and leave. I just wanna know what you're thinking, wondering all day long. Not gonna do another pick and choosing, you and me in this song. So tinatawag pala tong DDP or Dongdaemun Design Plaza, and sobrang ganda niya guys, sobrang futuristic ng design niya, and parang nasa ibang mundo ka, ganun yung parang ganun yung mafe-feel mo dito. And ito palang Dongdaemun Plaza is dinesign ni Zaha Hadid
architects. Ito siya guys, sobrang laki niya, and ano na rin siya, parang nagiging and tourist spot na rin siya dito sa Korea, kasi ang ganda kasi pag pumunta ka dito parang ang ganda mag picture ganyan dito sa mga gilid-gilid. And also ito pala, maraming mga siya, parang events venue din siya, so maraming mga ginaganap dito ng mga ng mga cultural events, festival, concerts, yun, yung mga ganon. And also may mga din to, minsan may mga nagsisell din na may mga market pala to, parang Dongdaemun Market, tsaka mga cafe, katulad ito, Cafe de Pesonia. Ito, diba? Sobrang ganda dito, and nasa tabing kalsada lang din naman siya. Ito yung pinaka main road dito, ito main road na to. Tapos ito, merong ganito, may Seoul City Tour bus, so kung mag-avail kayo nyan sa Klook, pwede kayong makadaan dito sa may Dongdaemun Plaza, mag-drop off kayo, and then pwede na kayo mag-tour, ganun. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어 사랑이라는 것. Oh yeah. Baby can't you come with me, can't you hold my hand and leave. Dito naman tayo guys sa kabilang part ng Dongdaemun Plaza, and sobrang lawak naman niya, sobrang malaki niya, pwede siyang ikutin, then picture kayo kung saan nyo trip magpa-picture. And ang ganda talaga ng ang ganda ng pagkaka-curve niya, alam mo yung talagang solid yung gawa, ganun siya, ang ganda sa personal. After natin sa Dongdaemun Design Plaza, andito tayo ngayon sa Yewa area, itong Yewa Exit 4. Dito tayo sa Yewa Exit 2, and dito yung meet up ng tour natin na nabook sa Klook. So ang tawag sa tour na nabook natin is, check lang natin, Seoul Moonlight Walking Tour with Local Historian. So ano lang to guys, literally maglalakad lang tayo, and then i-explain ng local tour guide natin yung mga history ng pupuntahan natin. So hindi ko alam kung ano yung itinerary na pupuntahan natin, but let's see. So sobrang exciting neto guys, kasi first time ko mag-walking tour with local guide. And actually meron tayong may binigay siyang may pinahiram siyang parang one earphone. Hindi ko lang alam kung language translator ba yung ganito na binigay, na pinahiram or but let's see mamaya kung ano yung ganap ng ganitong gadget. Ito na yung mga kasama ko sa likod, so medyo marami din pala kami sa tour na to, pero ayun, walking lang tayo dito sa walking lang dito tayo around Yewa. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko pero ito yung meet up point natin ngayon. Tara guys, let's see pag nag-start na. So yun guys, kaka-start lang ng tour natin, and in-explain ng namin, nung tour guide namin, na yung about sa mga university dito sa Korea. So pala, yung sa mga university, pag lahat nag-a-adjust, I mean, pag kunyari may exam, lahat nag-a-adjust, pati yung mga plane daw, pinapastop, yung mga pa-fly, pa-landing, tapos, pati yung mga mga nag-work, nag-a-adjust din ng pasok, like yung 1 hour before ng exam ng mga student para hindi sila makaabala sa traffic. And pag pag malilate na yung student, pwede daw silang tumawag sa mga emergency hotline nila para ihatid sila ng pulis papunta sa university kung saan sila mag-e-exam. So talagang napaka big deal nun dito, and isa sa mga number 1 na
university dito sa may South Korea is yung SNU or yung Seoul National University. And isa sa mga high paying job daw dito is yung sa medical doctor, yung mga yung mga nagpa-plastic surgery. So sobrang isa siya sa pataas talaga dito, lalo na sa mga salaries. So ngayon, ito pa lang yung mga kasama ko sa tour, itong mga nasa likod tsaka nasa harap. Tapos ito pa lang binigay sa atin kanina. Para siyang headphone na kung ano sinasabi niya, maririnig natin dito kaagad. Kahit may mga background noise, maayos pa din, napapainggan natin siya kasi nagwo-walking tour tayo, so minsan layo-layo, ganyan. Sobrang okay din, akala ko siya, pang translator. Pero magaling mag-English yung local historian natin. Yung pangalan niya is Jun. Tara guys, pupunta tayo sa mga paakyat na lugar and then i-explain ni Jun, yung tour guide natin, yung mga pupuntahan natin dito. Tara. Ito guys, nag-i-start na yung mga paahon na na daan. Ito yung mga sa mga K-drama. Ito, tinan nyo. Yun paakyat. Kaya pa ma? Kaya pa. So isa sa na-explain ng tour guide natin, itong path na yan, dati daw yung old days daw, dyan daw nilalagay yung mga kimchi nila. Pero nowadays daw, na siya, meron na silang tinatawag na mga kimchi fridge, and doon na nila ini-store yung mga kimchi nila kasi mas better daw yung pag doon na nakalagay, unlike yung mga old version na nilalagay pa sa pot or yung parang jar, tapos doon nila pinapatagal, diba, yung mga usually ganun. Pero yun, medyo hingalan talaga to kasi paakyatin na nyo. So ito guys, yung isa sa mga sample na mga villagers on the hills. Marami pang ine-explain yung namin, yung tour guide namin, pero briefly ko lang i-share sa inyo kasi information overload talaga, kaya yung mga ilan-ilan na lang yung mga natatandaan ko pag nag-explain na tayo. Pero ito, pataas to. Ayan, sobrang, ayan pansin nyo ba? O para tong mga lakas maka K-drama talaga ng ganap. So ito guys, yung isa sa mga art nila dito sa may ito sa tour natin. Ito yung isa sa mga art dito. And ito daw lalaki, parang nagsisimbolize daw kung saang company siya papasok. Parang ganun yung story niya kasi. Yung sa working culture kasi dito, or madali daw makahanap ng work, pero mahirap makahanap ng good paying salary na job. As much as possible daw guys, habang nag-aaral pa lang daw sila, ginagalingan na nila para makapunta sila sa mga big companies like yung Samsung, Hyundai, LG at marami pang iba. So talagang competitive din talaga dito makahanap ng magandang work. So lalo na daw pag early 30s ka na, mas lalo daw mahirap makapaghanap lalo na pag early 30s ka na, tas hindi mo inayos yung pag-aaral mo dito, parang mahirap ka pumasok talaga sa mga big companies kasi bata pa lang dito, mga nag-aaral pa lang, mga talaga ginagalingan na para makapunta sila sa mga best company or mga top companies dito sa Korea. So guys, nandito tayo sa isa sa mga Moon Village, and the more daw na mas mataas yung lugar ng bahay, the more daw na mas cheaper.
Akit tayo guys sa taas and napakataas ang hagdan. Taas na natin guys. I looked at the fact that from you guys can see this moon. Dati daw guys, maraming mga ano dito, mga art yung katulad sa mga ganito katulad sa wall. Kaso lang kasi, nung naging parang tourist spot nga daw siya, marami nagbi-visit. So naging maingay, maraming kalat. So parang yung ibang art dito, sinira na ng mga local or kaya mga villager dito. Ganun. So, sobrang daming cafe pala dito sa Korea guys. And ano daw, yung mga nagbi-business ng cafe dito, pagandahan daw sila ng mga ano, kung may theme ba, kung with animals ba yung ano, yung may pet. Kasi doon daw bibenta yung mga ano, yung mga cafe or kung Instagrammable ba. So, marami silang kino-consider para maging successful yung coffee shop. Dito na tayo guys sa taas. Ito guys, nasa mataas sa part na tayo. So kung papansin nyo guys, parang ganito yung mga setup sa mga K-drama. Ito guys, nasa mataas sa part na tayo. And ang ganda ng mga cafe dito, magkakatabi lang. And pa-unikan sila. Tapos itong isang cafe na to, sobrang ganda ng view. Tingnan nyo guys. Wow. So, ito yung view nila. Yung mga building. Tapos ayun yung Namsan Tower andun banda. Hindi pa bukas yung ilaw eh. So parang nasa katapat na mountain to ng Namsan Tower. Tara guys, get to tayo. Yung mga nadaanan natin kanina, hindi na daw natin dadaanan pababa. Siguro may ibang daan na dito going down. But ito guys, ito yung view dito sa taas. Ito guys, yung view dito sa may taas ng inakyat namin. Ito sa village. Ito pala guys, yung ano, dito pala sa Namsan Tower, iba-iba yung color ng mga ano niya, yung nagla-light doon sa pinaka Namsan Tower. Ibig sabihin doon ng green is good yung quality air, tsaka blue okay yung quality air. Pero pag red daw, parang red ata or orange, usually kailangan na daw mag-mask. Ibig sabihin bad daw yung quality ng air. And nung ano daw, nung last June lang daw, pinakulayan daw yan ng government na kulay purple kasi daw anniversary ng BTS. Andito na tayo ngayon guys sa night view ng Naksan Park. And ito guys, sobrang taas na natin. Sobrang taas na natin guys. Ito yung view. And yung ano siya, para siyang ano, yung gilid na to, ganda. Very Korean yung style ng wall na to. And ito guys, yung pinaka view natin, yung mga buildings. Ito naman yung ano, another side naman to, sa kabilang side na to. Andito na tayo sa Naksan Park. And sikat to sa mga ano, sa mga local na place para mag-date. So, marami ditong nagde-date along the way. Makikita na lang natin daw along the way. So ito guys, may tinatawag pala silang ano dito, yung wall. Ito din nagpo-protect dito sa may ano, sa Seoul, sa area ng Seoul. And then
Yung sa kabilang part, kitang-kita rin dito yung wall kasi paikot to sa mga bundok daw para siyang para siyang Great Wall of China na ganap. Ganun yung itsura niya na parang ganun lang, kahawig lang naman pero hindi talaga siya wall din talaga siya na malaki. Tapos matagal na rin yung pinagawa nung dating king pa. Ayun, parang minsan nalilito na rin ako dito sa mga sinasabi ko kung tama pa ba, pero ayun yung isa sa mga diniscuss ng tour guide natin. Sa area na to guys, ito pala yung mga parang mga apartment nila dito. So marami daw mga Koreans na naglo-loan para daw ng apartment, makapagpatayo, parang mga ganun. Kasi parang isa yung sana ikita nilang way para daw kumita daw ng malaki, yung real estate talaga. Tara guys, doon naman tayo lakad ulit tayo doon sa next destination natin. And ito pala guys, itong wall na to, tinan mo, para lang parang Great Wall of China lang din, pero syempre may touch pa rin ng Korean yung pinaka wall nila. So guys, katatapos lang ng Seoul Moonlight walking tour natin, and ang daming shinare nung tour guide natin about sa mga culture and history ng Korea, and sobrang highly recommended guys kung gusto nyo rin marami pang malaman sa history ng Korea. And also marami pa siyang shinare kanina ng mga information na hindi lang natin ma-share lahat kasi sobrang dami niyang shinare ng mga information, and mas maganda na kayo mismo yung makapag-try ng tour na to. Hindi naman to masyadong mahal, parang around 1,000 pesos plus lang sa Klook. And pwede nyo pang gamitin yung Klook code ko, Steven Travels PH Klook, para magkaroon pa kayo ng additional discount sa total amount nyo. So ayun guys, pabalik na tayo sa accommodation natin guys, and that's all sa vlog na to. So kung may question kayo, just comment down below, or pwede nyo rin ako i-PM sa Instagram ko @Steven Travels, and also please follow nyo na rin ako dyan sa Instagram and TikTok @Steven Travels PH. So yun lang guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Bye ka ma! Hi guys, so ngayon andito tayo sa K-Ramyun Restaurant. Maraming mga iba't ibang ramyun dito, and tara guys, try natin. Usually ito yung mga natatry ko na medyo spicy, pero ano ba magandang iba? Parang ito na lang i-try natin. Ito guys, bali 5,000 won pala itong mga ramyun nila dito. Ito, marami siyang choices dito. 5,000 siya I think, kasi may mga patoppings pa dun. Mamaya check natin. 거기 온가 봐, 지난가 봐, 이거. 아니면 다시 올려나? 아니, 저 알리페이 거 얘기하는 것 같아요. 그거 뭐지? Okay, excuse me. Okay, 어디 투명 커피도 뭐 want? Alright, thank you. So ito guys, merong iba't ibang mga toppings dito na pwede natin ilagay sa ramyun natin. Tara, maglagay na tayo. May additional lang na fee pag yung pipiliin yung dumplings, ham, ayan, mga ganyan. Additional 1,000 won. Ito, lagyan na natin ito. Sakto lang dapat. Yan. Tapos ito. Lagyan pa natin. Ito din syempre. Ano ba to? Parang hindi siya sibuyas pero wag na nga natin lagyan sobrahan. Ano pa ba? Itong gulay. Meron ding gulay.
Okay. Tara na, next. Finish. Haven't finished? Alright. Number 8. Number 8. Diba, binigyan tayo ng number. Egg. Oh, may tagaluto na rin pala sila guys dito. At marami namang option dito. Marami namang mga initan. Ito na yung order natin. Wow! ID. Ito na guys yung ramyun natin. Tapos na. So, ito na guys yung pinaka-ramyun natin ngayon. So, kainin na natin. Sobrang init. Isa pa. Sa sobrang init kahit yung ngipin ko napapaso na talaga ganun. Ito sikan pa. Okay, try ulit natin.